Gov, again, very quickly, ano lang kung masasabi ninyo na tila yung matagal na hong pinagpaguran na family alliance, nagkaroon ho ng Yung matagal ng pinagpaguran na gulo family ngayon. alliance na kung saan hindi dati magkasundo Mastura Siswat, inayos natin yan sa loob ng 6 na taon. At ngayon sa pagpasok ng Anton Lagame, itong linta na ito na hindi I believe he is the distraction of the whole region of Barm. Siya ang nagpapagulo dito dahil pinapakialaman niya ang mga political arena dito, which they are outsider of the region. So nakapagtataka dahil from time to time pinatakot ni Anton itong mga mayors natin na hindi niya alam na kami ay magkakamag-anak and he is an outsider. Siya po ay hindi namin kadugo. Kumbaga, he is not a resident of Barm. He is also not a resident of Maguindanao. So nakapagtataka na from time to time, pinapatawag itong mga mayor at pinatakot niya. Pinatakot niya itong mga mayor na ito na pag hindi sumunod sa kanya, kakasuhan niya ng mga fabricated cases. Ang dami niyang ginagawa, fabricated cases, pinatakot niya. Maliban doon, kanya daw ang military, kanya daw ang PNP. Ay naku, Anton, nakapagtataka kung bakit ganun ka kamahal ng rehiyon ng Barm. Ano ba yan? I hope mali yung accusation nila na ikaw ay tumatanggap ng bilyon-bilyong pagmamahal. So, I do not know what kind of pagmamahal ang binibigay ba sa iyo. So, liban doon, ito naman sa South Cotabato, alam natin siya ang PFP President. Pero alam din natin kung anong ginagawa niya sa Barm. No, I hope kumbaga mali ako. Allegedly, he's one of the contractor. So, kaya ganun ka-dedicate itong si Tamano. Tamayo, ka-dedicate kung bakit ganun na lang pinaglalaban niya ang Barm. Na he's also an outsider of the region of Barm. Ngayon, sinasabi ni Tamano na kami po ay nakikialam sa South Cotabato. Na wala kaming pakialam sa South Cotabato. Kung tingnan natin line up na kumakalaban sa kanya, wala nga kaming pamilyar yan eh. Kung tutuusin, si Tamano, isa rin ito siya nakikialam sa rehiyon ng Barm. So, sa lahat sila, ang tanong ko, ano ba yung interest nila dito? Bakit yung interest nila umaapaw kumpara doon sa dapat na protektahan nila yung pangalan ng presidente, yung imahe ng presidente, ba't ngayon sinisira nila? Sinisira nila yung imahe ng ating mahal na presidente base sa kanilang personal interest. Kaya ako po yung nagtatanong, ano ba itong personal interest nila? I hope mali na ang personal interest nila is ito bang bilyong-bilyong pagmamahal na binibigay ng Barm. At right now, dito sa munisipyo ng Das, ang daming unfinished infra ng Barm. Yung mga housing hindi tapos. Kung meron man natapos, kasama ko lahat ng mga mayors kahapon, lahat nila may mga complaint na hindi tapos yung mga proyekto. Puro groundbreaking. Yan lang, magaling sila sa groundbreaking. At ito, ginagawa ni Anton. One of the attendees no October, not only one, but more, half of that attendees na pumunta ng Soto Grande. Imagine it's filing activity from October 1 to October 8. Nagpatawag sila ng meeting. October 6, all the mayors of Maguindanao del Norte. Kung hindi ka pa naman luko-luko, ang gusto yung mangyari, one governor, to be isang gobernador sa lahat, pero gusto yung ipakita na ipahiya kami. Ipahiya. So, isang gobernador, tapos di-free zone niya lahat ng congressman, nandoon din lahat ng vice governor, di-free zone niya. Kumbaga, ikaw sila pa, ikaw PFP ka, ikaw UBJP ka, ikaw PFP ka. So, parang tinarget po yung gubernatorial. Targeted yung gubernatorial, tapos i-free zone lahat yung sa baba. So, ibig sabihin nito, magkakamag-anak din ang gusto niyang gawin sa baba. So, pinagbabangga yung magkakamag-anak. So, how come na i-free zone niya lahat, na pinatawag niya lahat doon, at liban doon, pag hindi sumunod sa kanila, kakasuhan nila. Ano pong epekto niyan, Gov? Kung Para sakaling... silang tanga. Ano pong epekto rin itong paglalaban-laban mulit ng mga family alliance na ang tagal na sanang naayos? Naayos na ito at we are hopeful na sana tahimik. Basta pagpasok ng mga karakter na ito na outsider ng Barm, ay nako, talagang sinira nila. Hindi lang yun ang ginawa ni Anton Laganeo. Remember Which means pag nasabing marami nasira, siyang ginawa. Marami siyang ginawang kapalpakan, marami siyang ginawang instead na serbisyo sa taong bayan, instead na pagmamahal sa taong bayan, instead na panggogobyerno sa taong bayan, he is trying to oppress us. He is trying to dictate us.
kung ano yung dapat gawin ng bawat isa. Kumbaga, kahit siguro pupunta ka ng bayan, kailangan pa ipagpaalam sa kanila. Ang pinahiya niya ang gobyerno Opo. because of his personal interest of Anton Linta Lagdameo. Sabi sa amin ni Anton, kaya niya ang hawakan sa leeg ang mga militar. Ibig sabihin, tingin niya sa mga military, katulad niya. Tingin niya sa mga military na kaya yung lagyan ng tali, tuhog yung ilong, na pag ganun-ganun, kahit na mali. And the president, he is kumaga, doing the opposite of the president direction, na he wants a peaceful, transparent election. But Anton is trying to dictate the military. So I have no idea kung ano na ginagawa niya ngayon dyan. Lagi lang pinagmamalaki nila eh. At yun ang sinabi ng ibang alliance na sabihin natin, hayaan niyo muna kami kasi tinatakot kami ni Anton dahil aalisan daw kami ng bodyguard, aalisan kami ng DS. Yan ang pananakot niya. They're powerful. That's the after ego of the president, powerful. Sinabi niya pa doon, huwag kayong mag-alala, bukas ako ng DILG. Mensahe na lang ho sa mga kababayan ho ninyo na may ganito hong klaseng hindi pagkakaunawaan, no? It is normal magkaroon ng kalaban. Normal magkaroon ng kalaban sa politika. Pero hayaan kaming mamili kung sino ang gusto ng bawat tao, kung sino ang gusto ng mga mamamayan. Huwag kaming diktahan ni Anton Lagdameo Linta. Bisit ka. Anton Lagdameo, huwag kaming diktahan ni Tamayo, huwag kaming diktahan ni Galvez. Dahil panakot yan sa amin, military, panakot yan sa amin is mga kaso-kaso, fabricated cases. Baka naman yung may sakit yan na cancer, i-ano pa sa amin. Baka naman yung mga namatay yun, i-ano, i-charge pa sa amin. Ulan na lang, baka may namatay na pusa, aso, daga, i-charge pa rin sa amin. So now we are expecting a fight, labanan na po ito na sa mangyayaring halalan. It's normal na magkaroon ka ng labanan, but I am appealing to the government na I'm appealing to administration na sana wag kaming pakialaman ni Anton. Wag kaming pakialaman ni Anton Lagdameo, wag kaming pakialaman ni Jun Tamayo, wag kaming pakialaman ni Galvez. Let the people of Maguindanao, let the people of the region decide kung sino ang gusto nilang mamuno. Maraming salamat ho. Thank you. We are calling for the resignation of SAP Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Takutin mo ang ating mga mayors, niharas mo sila, at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Name drop pa ang Pangulo. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Sabi ko, ibang klase itong tao na ito. Pero ako, we try to remain patient, ladies and gentlemen. Because in the many lessons that I have learned as a kid, even now, I am still continuing to learn many things. Talagang nakita ko doon na yung mga oppressors, yung mga nanghaharas, yung naninira ng unity at pagkakaisa, hindi sila tumatagal. Hindi sila tumatagal. Dahil ang tumatagal ay ang mga taong may suporta at pagmamahala ng isang Panginoon. At yung mga tao na yan, ang kanilang pinaglalaban ay ang kabutihan, pagkakaisa at pagmamahalan. If you enjoyed this content, let us know. Like this video, share it with others who might be interested, and follow us for more.